Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo at detalyadong weekly reading for June 30 hanggang July 6. So Capricorn, tuwad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorn yun, kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Kung may tanong ka, isa, pwede mo itanong yan later. Sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba. And we will answer that intuitively sa reading natin later at the end of our weekly reading. So stay tuned, watch out for that, and sasagutin natin yung isang tanong mo. Okay? So Capricorn, thank you again for your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness, because yan po ang isa sa mga paraan para supportahan po tayo every time na meron po tayong reading for Capricorn. So thank you po for not skipping the ads. So Capricorn, naghihintay sa inyo ngayon June 30 hanggang July 6. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Strength card. In the area of what you want, you have the Seven of Swords. Beautiful. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Wow, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Wands. Lovely. In the area of your near future, meron kang Six of Cups. Wow, ang ganda. In the area of your challenge for the week, meron kang Seven of Pentacles. In the area of your near future, in the area of your fortune, you have the Knight of Swords. Wow, communication. Good news. Hintayin natin mamaya. Basahin natin para sa'yo. Relax lang. Na-excite ako bigla kasi good news ito. In the area of your divine advice, you have the Empress card. Lovely. At ang outcome mo for the week, Capricorn, ano kaya ito? May hula ka na ba? Pag-usapan natin siya later. Sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our weekly reading. So bago natin basahin ng komprehensibo at saka detalyado ang bawat card mo, first, alamin muna natin kung anong lingering energy mo in your background na makatulong sa iyo para lagpasan na bawat aspeto na ito ng buhay mo for the week. You have the Hermit card. Yes, now is the right time for you to have a soul searching. Capricorn, soul searching. Ibig sabihin, ano ba yung importante kay Capricorn? Ano ba yung gusto niya makuha? Ano ba yung gusto niya makamit? Ano ba yung para sa kanya? Ano ba yung mga bagay na gusto mo talagang makuha sa buhay mo na kapaki-pakinabang, may saysay, may hatid sa yung fulfillment, may hatid sa yung contentment, may hatid sa iyo na parang masasabi mo sa sarili mo, nabubuhay ako, hindi lang ako basta nag-exist. Something that keeps you alive, that makes you alive. Yan ang mga hinahanap ni Hermit card. Yung mga kasagutan sa mga tanong niya sa buhay. Ito pa talagang gusto ko, ito pa talagang para sa akin, ano yung mga dapat kong gawin. It's all about you searching for answers. Okay, Capricorn? Siguro na ito mga nakaraang buwan, nakaraang mga linggo, may mga tanong ka sa buhay mo, bakit hindi ko makuha yung ganito? Bakit hindi ko pa makuha yung sweldo ko? Bakit niya ako iniwan? Bakit kailangan kami maghiwalay? Bakit ako napunta sa lugar na ito? Bakit ako kailangan pang nagsakripisyo, ganyan-ganyan? Bakit ako lang ang breadwinner? Bakit ako lang kailangan gumastos? Mga ganyan. So you have a lot of questions in your life pertaining to your life's journey or your purpose o sa path mo sa buhay mo ngayon. Marami kang tanong eh. At ito yung mga tanong na hindi lang basta simpleng tanong ha. Ito yung mga tanong na parang ang hirap-hirap sagutin. Ano, Capricorn? Ang hirap-hirap niya sagutin. Hindi siya ganun eh. You have to really search for this. Alam mo, sabi ng Spirit Guides, ito yung pagkakataon para sa'yo na mag-beach ka muna, mag-park ka muna, magbakasyon ka muna for a time. Okay, Capricorn? Because you're very hardworking. Sobrang pagod mo na. Ramdam ko yung pagod mo. Ramdam ko rin yung frustration mo and disappointment with a lot of things. Kaya parang sabi ng Spirit Guides mo, uy, magbakasyon ka muna, Capricorn. Lay low ka muna. Parandalian. Hindi naman sobrang tagal ha. Because I know na very workaholic ka din at saka marami kang pangarap. Pero ngayon, parang talagang payo ng Spirit Guides mo, learn to rest. Okay? In resting time, hindi to paraan lang para makapag-recharge ka ha. Paraan to para luminaw ang isip mo. Para lumuwag ang damdamin mo. Para makapag-relax ka from your crown chakra hanggang sa iyong paa. Para magkaroon ka ng kaliwanagan, magkaroon ka ng enlightenment and maging magaan yung aura mo. That's what I'm hearing. Because kapag daw gano'n na nangyari, makakapag-isip ka ng tama. Mahahanap mo yung right answer. Tinan mo, kapag, di ba, pag may mga problema ka, magbakasyon ka lang saglit kapag naging masaya ka, kapag nakapag-relax ka, naisip mo yung tamang solusyon. May mga parte na rin siguro sa buhay mo, Capricorn, na sabi mo,
Sige, mamaya na ako mag-recite, teka lang, pag-iisipan ko muna. Yung mga moment na pag-iisipan ko muna, yun yung mga yun yung mga tawag dito yung fragile time para sa na maging kalmado ang isip, maging bukas ang puso para mahanap mo yung right answer and right mindset para makapag-isip ka ng tama. So ganun. Yun daw, para ipahinga mo daw muna ang sarili mo. Learn to have fun. Kung ayaw mo gumastos kasi nga well, mahirap ang buhay ngayon, mahirap pagbakasyon, pwede kahit naman sa bahay lang makapag-nood ka muna ng YouTube, manood ka ng Netflix, kumain ka with the family, mag-ihaw-ihaw ka sa labas, tumambay ka sa harapan ng bahay mo, magkape ka sa harapan ng bahay mo, yung moment in your own. Capricorn, yung moment na mag-isa ka. Yung moment na parang you're having the time of your life, relaxing, no outside noise, no one talking to you, no one giving you a hard time, walang stress, walang worry. Doon lilinaw ang isip mo para makapag-soul search ka, mahanap mo yung mga bagay na para sa'yo, okay? Para masagot yung mga tanong na pilit mong hinahanapan ng sagot in your life at this time. So Capricorn, pag-usapan natin ang yung buong spread, but first, ilan muna ang yung major arcana? You only have 3 major arcana. You have the Strength card, you have the Empress card, and you have the Hermit card. Okay, may mga bagay kang gustong buuin. May mga bagay kang gustong ipanganak sa buhay mo. Talagang gusto mong i-create, gusto mong mabuo, gusto mong makamit sa buhay mo. At ginagawa mo ang lahat ginagawa mo ang lahat para magawa yan. Because you've been so resilient, brave, matyaga, masipag, at talagang nilalaan mo lahat ng effort para makuha yan, para maipanganak yan, para magawa yan. Pero sabi ni Spirit Guides, kaakibat daw nun, kailangan mo rin magpahinga. Kailangan mo rin hanapin yung mga bagay na para sa'yo, yung magbibigay sa'yo ng enough courage para ipagpatuloy ito. Because alam mo, Capricorn, nakita ko na parang ang tagal-tagal mo na naghihintay. Ang tagal-tagal mo na itong binubuo at parang at some point, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng lakas ng loob, nawawalan ka na ng pasensya, Kaya sabi ni Spirit Guides, parang you have to search within. Is this something that I truly want? Itong binubuo mo, itong pinagusumikapan mo makuha, itong pinapanindigan mo na mga bagay na gusto mo makamit. Ito pa talaga yung gusto ko, ng puso ko, ng kaluluwa ko, for my future, for myself, for my family. Kung yes, go, i-push mo. Kung no, ito na yung time for you to really think hard. Okay, Capricorn? Pero, napakalakas, Capricorn, ang tawag sa'yo ng Spirit Guides mo na yes, this time, malalaman mo this week yung kasagutan sa tanong mo. Magiging maliwanag na sa'yo kung ano yung bagay na dapat mong i-pursue, kung ano yung mga bagay na dapat mong i-give up, kung ano yung mga bagay na dapat mong paglaanan ng oras, money, effort, and pawis. Ngayon, iisipin mo na yung ano yung mga bagay na may saysay sa buhay ko at ano yung hindi. Doon ka na lang daw mag-focus kasi napakagaling mo eh. Very talented ka, very disciplined ka pa nga, very independent ka. Ikaw rin yung uri ng tao na talagang ilalaban mo kung anong gusto mo. Very persevering ka. Pero mahasayang lang siya kung sa maling mga effort mo siya ilalaan. Kaya importante talaga malaman mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo para hindi masayang yung mga bagay na ilalaan mo. Okay, Capricorn? Napaka-profound ng message sa'yo ng iyong dalawang major arcana, tatlong major arcana sa iyong life for the week. So pag-usapan natin in detail mode, in a comprehensive way, ang iyong full spread for the week. At the center, you have the Strength card. Strength card is all about you. Resistance, matibay na paninindigan sa mga bagay na gusto mo. Nakita ko rito, Capricorn, na for a very long time, nagiging pasensyoso ka. Though may mga moment na ramdam ko na parang ano ba yan? Ang tagal naman, ba't may aberya? Bakit di ko pa makuha? Bakit may gantong etche-bureche pang dapat gawin? Ito lang naman ang gusto ko, simple lang naman, bakit hindi ibigay? Ang gusto ko lang naman makapag-provide for my family, bakit kailangan ko pa mahirapan? Ito lang naman yung papeles na kinakailangan, pero bakit hindi pa matanggap? Pumipila ako sa trabaho, bakit ilang buwan na akong pumipila, bakit hindi ko siya magawa-gawa, bakit hindi ako matanggap-tanggap? So ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, napakatapang mo, napakatibay mo. And ramdam ko yung pagiging gentle mo rin sa sarili mo, na ayaw mong bigyan ng additional pressure ang sarili mo because enough na yung pressure ng mga tao sa paligid mo. Parang they are always talking about you, they are making puna about you, na parang, oh Capricorn, ano nang problema, ano nang nagaganap sa'yo, ano nang update sa buhay mo. Yung mga update na yan, yung mga way of chismis lang talaga yun. Wala silang magawa sa buhay nila, kaya ikaw ang pinupulutan. Ikaw napakatatag mo. Kita ko dito, meron sa inyo nagtayo na ng negosyo pero nag-fail, nagtayo ulit ng bagong negosyo, nag-fail, o meron sa inyo ngayon na parang merong negosyo pero hirap na hirap, hindi kumikita, o kaya mali yung pwesto mo pala, kaya hindi kumikita ganyan, pero wala ka na magawa kasi yun na yung pwesto mo eh. Ibang pwesto naman mahal, o kaya yun yung pwesto ang gusto mo, maraming kakompetensya, mas may hirap ka makabenta doon. So parang sinasabi mo, gagawin ko na lang to, pag-sumikapan ko to, pagkatsagaan ko to, because alam mo,
na any wrong move is something na ang hirap i-reverse, ang hirap ibalik sa dati, di ba? Kaya ngayon parang ang hirap sumugal sa pagbabago because baka mamali ka ng hakbang. Ramdam ko yan sa iyo, Capricorn. Kaya ngayon pinagkatsagaan mo tong bagay na to, pinagusumikapan mo tong endeavor mo na to because you know na ito yung bagay na magbibigay sa iyo ng sagot. Medyo may ano ka na meron ka ng inclination o meron ka ng somehow clarity in your mind na alam mo tong pinagusumikapan mo, this will give you something that will fulfill you. Ano? Kaya ang tiyaga mo dyan. Tira mo tong sa strength card. Hawak-hawak niya sa bibig, yung lion, di ba ang tapang niya? Pero yung lion, hindi siya nagwawala, hindi siya nangangagat, kasi napaka-gentle ng hawak ni strength sa kanyang bibig. Ibig sabihin, yung ginagawa mo daw this time, i-approach mo siya ng lightly, hawakan mo mabuti, wag ka daw maging ma-frustrate sa sarili mo. Yeah, wag ka daw ma-frustrate sa ginagawa mo. Do things lightly. Sabi nga nung nabasa ko kanina, be gentle to yourself kasi hindi naman all the time ganito ang nangyayari. Hindi naman all the time ito yung problema eh. Kaya kapag may dumating na problema, may dumating na aberya, wag mong bugbugin ang sarili mo sa kaka-pressure o wag mo laging saktan ang sarili mo na ikaw kasi ganyan. Wag mo sisihin ang sarili mo, dapat nga mas yakapin mo pa ang sarili mo. Ipurihin mo ang sarili mo kasi kinakaya mo, ganyan. So, be gentle to yourself. Give grace to yourself kasi kinakaya mo naman. Okay, Capricorn? The strength card is being clarified by the Empress card. Dalawang beses na lumabas ang Empress card. Magkaangat pa sila. So, sabi dito, sa sobrang tibay mo at sobrang tapang mo at sobrang resilience mo na kayanin ng lahat para lang mabuo ito, makukuha mo siya. Kasi double sign na to. Dalawang beses lumabas ang creation card. Ibig sabihin, itong binubuo mo, itong pinag-iipunan mo, itong tinatry mo na maayos, ma-accomplish yan. Makukuha mo yung right answer and right solution. Okay? Sabi din ng iyong dalawang Empress card here, sabi kailangan mo daw pagtuunan ng pansin ng iyong health ha, Capricorn. Baka masyado ka nang nagpapakapagod, masyado mong binubuhos ang sarili mo sa trabaho, sa endeavor mo, napapabayaan mo ng iyong katawan, ang iyong isipan, ang iyong mental health, ang iyong sarili. Kailangan mo daw mag-recharge, magpahinga kung kinakailangan, okay? Kaya talaga sabi ko dito kanina, parang kailangan mo muna magbakasyon, parang dalian, para makapagpahinga ka, para makapag-relax ka, because parang yun ang tawag ng dalawang Empress sa'yo, is to take care of yourself. Self-love, self-care, para everyday makabangon ka pa ulit, mailaban mo tong laban mo, okay? In the area of your what you want, you have the Seven of Swords. May mga bagay sa buhay mo this time na ayaw mong ipagpaliban or ayaw mong iasa sa ibang tao, no? Because narinig ko parang wala kang tiwala sa iba. Meron kasi nangyari in your past na parang naloko ka na o meron taong nagsinungaling sa'yo, meron taong gumamit ng pera mo o naggasta ng mali sa kaperahan mo, kaya parang this time around ayaw mo na magtiwala. Ayaw mo na iasa sa iba o ipasa sa iba yung responsibility because you know na ikaw lang ang maasahan mo sa sarili mo. Na you cannot just trust people dahil ka mag-anak mo o dahil kakilala mo o dahil friend mo o coworker mo. Parang sabi mo, everything that you're trying to do this time, parang ikaw mismo ang gumagawa ng paraan. Ikaw ang gumagawa ng strategy, ng tactic, ng anything. Parang ikaw yung punong abala ikaw yung leader And you're constantly telling yourself na hindi ko kayang iasa lahat ng to sa ibang tao kasi baka mag-fail. Kasi baka maloko na naman ako. Baka manakawan na naman ako. Baka mag-disappoint na naman ako. Kaya ngayon ako na mismo ang kikilos. Very, very active ka this time, Capricorn. At sa sobrang active mo, pagod ka na. Okay? Sobrang active mo, napapagod ka. Naiintindihan naman kita, lalo na kung ang totoo talagang dahilan wala ka ng tiwala sa ibang tao, ayaw mong umasa, ayaw mo rin siguro makaabala ng ibang tao, at ayaw mo ring maging burden sa ibang tao. Kaya ikaw, iniisip mo, ako nakikilos, ako nang gagawa ng paraan para gawin ito, para ma-accomplish ito, because I'm hearing talaga parang napasok din ang puso mo o may bubog ka na with communication or with trusting other people. The Seven of Swords. Dalawa palang seven to. Seven of Swords and then may Seven of Pentacles. Meaning, 7-7, lucky ka this time. Maswerte ka this time. Kaya kung naman to binubuo mo, mag-relax ka na ha kasi mabubuo naman siya. At saka makukuha mo naman siya. Kaya ngayon, kung kailangan talaga magpahinga Capricorn. Okay? The Seven of Swords is being clarified by the Six of Cups. Yes, talaga mga tao to sa past mo. Because Six of Cups all about your past experiences, past people, nostalgia, ganyan. So talagang may mga tao na sa buhay mo in the past na inasahan mo pero na-disappoint ka. O akala mo nandyan when the time of need pero wala sila.
So ngayon talaga may trust issues ka na because sasaktan ka talaga ng sobra sa mga taong ito. And you just want to create things on your own and do things on your own para hindi naman umbalik o hindi ulit mangyari yung nangyari sa'yo in the past. Ano? I totally understand you. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Ano daw? Page of Swords here telling you na yes, may darating kang good news from a text, call, or chat. Parang sabi ni Spirit Guides, asahan mo yan this week. There will be something good news coming to you na nagbibigay sa iyo ng enlightenment at kaligayahan. Kung ano man po yan sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, pwedeng trabaho, pwedeng love life, pwedeng career, pwedeng goal, pwedeng hinihintay kang tawag about something papers or kalinawan about someone. Asahan mo darating sa life mo this week will give you parang paggaan ng kalooban. For some, sabi ng Spirit Guides mo Capricorn, na kung meron ka man daw gagawin this time, especially here, may soul searching ka, meron kang gustong malaman, meron kang gustong gawin, sabi ng Spirit Guides mo, you have to be curious enough to know everything that you want in your life. Halimbawa, meron kang gustong malaman sa trabaho, edi magtanong-tanong ka, mag-research ka, huwag kang makontento sa mga impormasyong ibibigay lang sa'yo o sa mga nakahantad lang na katotohanan sa paligid mo. Kung merong mga bagay na parang, medyo hindi ko gets yun na. Parang ano daw? Anong sinabi? Hindi ko maintindihan. Magtanong ka daw. Stay curious. Hindi mali ang magtanong. Hindi masama ang umalam ng marami pang impormasyon. Lalo na kung hindi mo pa talaga totally naiintindihan. Sabi ni Spirit Guides, this is a time for you to learn more, to study more. Kasi may mga aspeto ka daw gagawin this time na parang akala mo lang yun ang sagot o yun ang impormasyon pero meron pa palang mas malaki doon. Okay? Meron pa palang mas malaking picture o mas malaking information about that na kailangan mo pang malaman para totally alam mo yung ihahakbang mo. Para totally alam mo yung aasahan mo. Alam mo yung i-anticipate mo. Hindi ka ulit ma-disappoint. Okay? Yan ang sabi sa Spirit Guides mo. You need to learn more about the truth para may bala ka o may armas ka moving forward. Page of Swords being clarified by the Seven of Cups. Yes. Para nga talaga may armas. Natatawa ako pag nako-confirm ng confirmation cards. Yung kakasabi ko lang. Para magkaroon ka ng armas in moving forward. Para malaman mo kung ano yung mga bagay na nakahantad pala talaga para sa'yo. Para magbukas yung mga pintuan na dapat mo palang pasukin in your life because hindi mo lang talaga sila nakikita because limited lang yung information na alam mo. O limited lang yung mga tinatanong mo o mga nire-research mo. Kaya nga sabi ni Spirit Guides mo, ikaw na magkusa Capricorn. Ikaw na umalam, ikaw na mag-research, ikaw na magtanong. Wala naman siguro masama magtanong. Hindi naman siguro nakakahiya yun. Hindi ka naman siguro pagkatawanan. Hindi ka naman siguro masyadong pakailamera pag ganun. So parang pag inalam mo, at least ngayon alam mo kung saan kapapasok na mga tulay, sa kapapasok ng mga pinto, ano yung mga gagawin mo, ano yung potential mong pwedeng pasukin, ano yung potential mong pwedeng gawin. At least bukas ng isip mo, di ba? At saka nakahantad sa'yo yung buong katotohanan, di ba? Para alam mo yung next step mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Wands. Ito ang naka-apekto dito. Kaya sobrang tapang mo, sobrang resilient mo, sobrang pasensyoso mo sa sarili mo, nilalaban mo pa rin kahit hirap na hirap ka na because naniniwala ka na hindi pa dapat sumuko. Naniniwala ka na hindi ka dapat mag-quit. Naniniwala ka na kung pagkisipagan mo pa, na kung itutuloy mo ito, mahanalo ka din. Makukuha mo rin yung gusto mo. Ma-achieve mo rin yung goal mo. Naniniwala ka na walang patutunguhan ang isang taong nag-quit. Naniniwala ka na karuwagan kapag nag-quit ka. Naniniwala ka na isa pang push, makukuha ko rin to. Wow, Empress card. It's all about a pregnant woman. Talagang may pinapanganak talaga na bagong bagay o bagong buhay o bagong creation sa buhay mo this time. Kaya talagang pinipilit mo ang sarili mo na i-push pa. Kaya ko to, magagawa ko to, ma-achieve ko to. Kaya hindi ka sumusuko. Kaya ngayon nagiging pasensyoso ka. Kaya kahit hirap na hirap, walang tulog, walang pahinga, kinakaya mo because alam mo na hindi ka pwedeng mag-quit. Ano? Kasi parang feeling ko ang daming umaasa sa iyo eh. Marami kang hinuhulugan, whether bahay, may pinaparenovate ka siguro, o kaya meron kang binubuo, baka mga kapatid mo, ikaw nagpaaral, mga anak mo, ikaw walang solong bumubuhay, ganyan. So ngayon, parang wala kang rason o wala kang excuse para mag-quit. And I really, really feel you, Capricorn. Mahirap talaga yan. Pero ngayon, parang sabi ng spirits mo, kailangan mo maging matapang, kailangan mo maging mag-persevere, kailangan mo talaga ilaban ito. Because nakita ko naman may reward pa parating sa'yo. Congratulations, okay? The Nine of Wands being clarified by the Magician card. Yes, ngayon kayanin mo talaga. May laban ka pa, may skills ka pa. Meron ka pa daw dapat i-manifest pa. I-continue mo lang daw yung manifesting powers mo para makuha mo ito. So don't quit because you still have the chance. Meron ka pang power, energy, skills, ability para maipanalo ito. Meron ka pang ibubuga, Capricorn. Kaya huwag kang susuko ha, ilaban mo pa yan.
In the area of your near future, eto ka naman, Six of Cups. I'm seeing you so secured. May security ka na sa yung future. Makukuha mo na yung trabaho na yan, makukuha mo na itong creation mo na to, kung ano man po yung kine-create mo, binubuo mo na negosyo, o bagong trabaho, o bagong pangarap, go! Kasi nakita ko na magiging magiging sobrang secured ng future mo, Capricorn. Makukuha mo yung bagay na gusto mo. Huh? A gift for yourself. Parang, ito yung regalo ko sa sarili ko. Kasi hindi ako nag-give up, hindi ako sumuko. Ito yung regalo ko sa sarili ko, yung katuparan ng pangarap ko, katuparan ng pinaghirapan ko. Ito na lang yung regalo ko. Kung ito man ginagawa mo para sa pamilya, para sa kapatid, para sa pamangkin, para sa kinabukasan, reward mo yun sa pamilya mo, yung stability and financial security na gusto mo. And hindi ka na mahatakot humakbang, hindi ka na mahatakot sa kukuha ng pambili, ano na yung future ng mga anak ko, kasi nabigay mo sa kanila yun, nabuo mo yun. So, a very secured future para sa'yo. I'm hearing, relax ka na, at sobrang ligaya mo na. Okay? The Six of Cups being clarified by the Queen of Wands. Yes, sobrang ligaya mo na. Sobrang secured. Oh my God, napakaganda talaga pag tama yung mga sinasabi ko. I mean, correlated sa kina-clarify kong cards na parang sobrang confident mo na, sobrang secure ka na sa sarili mo, maligaya ka na, kilala mo na yung sarili mo, na parang ito ang gagawin ko, ito na panalunan ko, ito yung nabuo ko para sa buhay ko, ito yung na-create ko for my life, secured na ako, wala na akong pakialam sa sabihin nyo. Kahit libakin nyo ako, kahit i-chismis nyo ako, okay lang. I'm happy for myself. Buong-buo na ako, wala nang makakapigil sa akin. Secured ka na nga, with a guard here, with a X here, with a symbolism mo na parang sobrang secure mo na sa buhay mo. At wala lang kahit sino man na makakatibag nun. I'm hearing that you're very, very whole, empowered person na kaya mong i-achieve ang mga bagay na gusto mo, very positive thinking, and hindi ka agad pinanghihinaan ng loob kung ano man ang gusto mong gawin. Very, very secured. Wala ka ng insecurity, ganyan. So, congratulations. In the area of your challenge for the week, meron ka namang Seven of Pentacles. Sinasabi dito, nag-iisip-isip ka na, nakapagod ka na, nagududa ka na sa ginagawa mo. Kasi for a very long time, pinaghirapan mo to in-achieve mo to niratrat mo yung energy mo, yung pera mo, yung kalakasan mo para lang matupad ito. And now, nakita ko Capricorn in your week na parang sabi mo, worth it pa ba to? Para akin pa ba to? Ano bang development? Ano bang resulta? Nagasayang ba ako ng oras dito? Baka dapat na ba ako maghanap ng ibang trabaho, ganyan? So, there are questions in your mind in pertaining sa mga bagay na pinaghihirapan mo. Kasi nga, baka wala pang sagot. You have a lot of questions. Kasi nga, parang feeling mo, ito ba talaga yung para sa akin? Am I losing my mind dito? Parang, akin pa ba talaga to? O baka naman, nakasayang na yung oras ko, ganyan. So, parang sabi ni Spirit Guides, alam mo, work on it. Huwag mong sukuan. Huwag mong sukuan. This week, marirealize mo na, dapat pala ituloy ko to. Dapat pala hindi ko to i-give up. Dapat pala patuloy lang ako mag-hard work so that I can harvest the fruit of my labor para makuha yung matamis sa bunga. Lagi mong isipin na walang patutunguhan kapag nag-give up ka o babalik ka na naman sa zero kapag nagsimula ka ulit o pa nag-quit ka dito. So parang para walang masayang at para makuha mo, malaman mo talaga kung maganda talaga ito, kailangan mong ilaban siya hanggang dulo. Okay, Capricorn, don't give up. Don't give up. The Seven of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, dalawang beses lumabas ang Nine of Wands. 9-9 is all about release. Okay? Release the control. Release forcing things. Wag mo agad kontrolin yung nangyayari na parang kailangan malaman ko na to, kailangan makuha ko na to, kailangan akin to, kung ano yung plano ko, dapat ito maganap. So, release the control, okay? With the Nine of Wands, pagod na pagod ka na nga So, wag mo bigyan ng additional pressure ang sarili mo para lang makuha to, para lang makuha agad o makita agad yung resulta o makita agad yung yes card o yung development. Kailangan mo daw maintindihan, Capricorn, that good things take time and also good results come at the right timing. So ngayon, gawin mo lang yung makakaya mo with the Nine of Wands at gawin mo lang yung effort mo with the Seven of Pentacles, and the right outcome, the good result will come in God's perfect timing. Payapain mo ang puso mo, Capricorn. Gusto ko ma-relax ka ngayon. Hawakan mo yung dibdib mo, ma-relax ka, and sabihin mo sa sarili mo, hihintayin ko na lang kung kailan siya darating. The good things will come at the right time. I will wait for it and God will provide for it at the time na kailangan ko siya. Okay? Bigyan mo ng kaparatagan ng puso mo. Okay? In the area of your fortune for the week, you have the Knight of Swords. Yes, may good news sa darating. Like I said, tawag, text, or chat, something that will tell you, ayan na, parating na, o ayan na, Capricorn, may balita na, may advancement na, o yung papers mo daw kompleto na, o yung visa mo approved na, o yung negosyo tatayo mo kompleto na, o okay na daw si ganyan, okay na si ganito.
mapapanatag ka na. So this good news will come to you this week na magbibigay sa iyo ng sagot sa mga bagay na hinahanap mo at makakalarga ka na, makahinga ka na maluwag. Okay, Capricorn? Congratulations. The Knight of Swords being clarified by the Seven of Wands. Yes. Nakita ko rito talaga namang yung good news sa darating, parang ito yung magbibigay sa iyo ng pruweba na parang, uy, sabi sa inyo, prove ko tong gusto ko eh. Kaya nagstay ako dito, kaya nilaban ko yan, kaya pilit ko tong binuo, nagsumikap ako, kahit anong sabihin ng ibang tao sa paligid mo, parang mapoprove mo sa kanila because may darating sa yung good news. Yung good news na yun ang magbibigay sa iyo ng pruweba na pinanindigan ko to, dinefend ko tong gusto ko, inilaban ko to, and now here, you're standing tall, proving to all of them na tama ka nga. Parang sabi mo, sabi sa inyo, tama ako eh. Sabi sa inyo, okay to sa akin eh. Sabi sa inyo to, ito talagang gusto ko eh. Ngayon, tameme sila sa'yo sa buhay mo this time. May kita mo yan. Tameme sila kasi na-prove mo na sila ay mali. Na-prove mo na this good news is a katuparan ng mga lahat ng pagsisikap mo. So, congratulations, Capricorn. In the area of your divine advice, you have the Empress card. Yes, like I said kanina, ituloy mo lang. Ituloy mo lang yung pagbubuo mo sa pangarap mo. Kung ano po yung ginagawa mo this time, nagbumubuo ka ng sirang kotse, pwede rin. O may binabayaran kang bahay, may hinuhulugan kang bahay. O meron kang kine-create for your future, for your family's future. Baka ngayon, nagkatrabaho ka at pumipila ka sa isang trabaho na alam mong para sa'yo pero ang dami pang kailangang asikasuhin, marami pang papers na kailangang ipasa or training and also interviews na kailangang malagpasan. So gawin mo lang yan. Tsagain mo because magubunga ito na maganda for you. Ngayon, wag mo daw munang questionin kasi Capricorn yung mga nangyari, mga ginagawa mo. Wag mo munang abalahin ang sarili mo sa hakatanong ko bakit ganito, bakit ganyan. Just let it go, let it flow, okay? Wag mo munang spoil yung journey. Let's just do your best, okay? And also at the same time protect yourself, okay? With the both Empress card here, magpahinga ko kinakailangan, matulog ko kinakailangan. Wag mo masyadong bigyang pagod ang sarili mo so that you can be recharged para bawat araw makalaban ka pa at hindi ka maupos, okay? The Empress card is being clarified by the Nine of Swords. 9-9 talaga, tatlong 9 na to. 9-9-9. May mga worries ka talaga. Ipahinga mo yung worries na yan. Makikreate mo naman yan. Your overthinking, yung stress and fear mo, dapat mong maintindihan, Capricorn, na hindi yan makakatulong sa'yo. Yung takot, yung kaba, yung alinlangan, yung duda, ano magagawa ng mga yan? Wala. Sinisira lang yan yung enjoyment mo. Sinisira lang yan yung process. Kino-complicate lang yan yung dapat simple lang. Masyado mong pinapa-complicate because natatakot ka, meron kang overthinking, ang nangyayari tuloy, gumagawa ka ng mga additional step na hindi naman kailangan o nakakapag-decide ka on something na hindi naman kailangan. So make sure, gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung kinakailangan and always put your emotions at bay. Iwaksi mo yung fear, iwaksi mo yung takot, yung overthinking, yung stress, yung worry. Okay? Maging believe ka sa sarili mo. Maging tiwala ka sa kakayanan mo at mawawala bigla yung worries mo. Okay? Believe also in God. May basa akong quote kahapon na, if I have God, why should I worry? If I have God in my life, bakit ako matatakot? So kung gayon daw ang i-manifest mo sa buhay mo, gawin mong mantra everyday. If I have God, bakit ako matatakot? Okay? So pag-usapan din ang outcome mo later, but first, bigyan mo na kita ng additional messages from a divine. Anong karagdagan mong dapat malaman for the week na makatulong sa'yo for your whole week na malagpasan ang lahat ng ito. First, you have wind chimes, peace and harmony. Yes, merong katahimikan, kasaganahan, may kapayapaan sa pamilya mo, sa paligid mo. Okay? Another message, you have finger, warning you have a problem, warning you of a problem either now or in the near future. Normal naman yan. Normal lang sa buhay natin ang problema yun, di ba? So, malagpasan mo yan. Temporary lang yan. Another message, you have scissors, disappointment in some affair. Yes, may mga tao sa buhay mo na nagpapadisappoint sa'yo, whether family member yan o tao talaga sa paligid mo, especially here. Wala ka ng trust sa kanila. So parang ikaw na lang talaga kumilos mag-isa para matupad yan. Another message, you have acts, forces working against you. Like I've said, may mga tao talaga sa paligid mo na kataasang kilay na kailangan mong patunayan sa kanila. Kaya ngayon maging masigasig ka, Capricorn, because there are people na kailangan mong makonquer, kailangan mong patunayan ang sarili mo. Another message, facts, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Kailangan daw maging maparaan ka, maging matipid ka, madiskarte ka sa iyong kapirahan, okay? At sa iyong mga pangangailangan for the month or for the week. Another message, you have scales, keep your life in balance. Yes, like I've said, kung nagkatrabaho, magpahinga ka din. Kailangan mo mag-recharge, okay? Play hard, work hard. Okay, another message, you have flowers, happiness. Yes, may happiness na darating sa iyo for the week. Congratulations.
Another message, younger man, meron daw mas bata sa'yo, whether pamangkin mo to, anak mo, kapatid mo, o nakababatang co-worker na kailangan mo daw isipin this time, meron daw concern sa kanya na kailangan mo daw asikasuhin. Okay? Another message, you have tatlo, kunin na natin. You have carrot, opportunity, or windfall. Yes, may windfall ka o may money ka this time. Rat, someone working against you behind your back. O like I've said, may mga fake friends, fake people in your life, kailangan mo iwasan. Vine, seek out information. Yes, seek out information that will help you. Like I said, be curious. Magtanong-tanong ka para alam mo kung saan pinto ka papasok at ano pa yung mga available for you. Okay? Bigyan pa kita ng isang message for your week na pag-focusan mo this week para makalagpas ka sa buong linggong ito. You have love. Yes, use love in everything that you do. Sa sarili mo, sa kaibigan mo, sa pangarap mo, sa goals mo, sa problems, bigyan mo ng pag-ibig yan para ma-solve mo siya agad. So ngayon, ang buong linggo to, just choose love. Choose happiness. Choose what makes you happy. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin Capricorn, ano kaya ito? But first, paalala ko lang sa'yo, meron pa tayong isang tanong, isang sagot later. Sa isip mo lang to ha. Huwag mo isulat sa baba. Just in your mind and sasagutin natin siya sabay-sabay later. Okay? Ang outcome mo for the week, Capricorn, you have the Star card. Yes. Katuparan ng wish, katuparan ng pangarap, yung sagot na hinihiling mo, ito na siya. Tingnan mo naman. Yung illustration niya. Umakyat siya ng bundok para hanapin yung sagot. Yung sagot na yun, yung star. At ito siya, lumabas na siya sa hawla. At makukuha mo na siya. Yung mga questions in your mind, kailan ko po ito mahanap to? Kailan ko ito magakamit? Kailan ko yan makukuha? Will I ever gonna do this? Mag-fail po ba ako? Magiging kami ba? Ganyan. So, you're asked your questions with your life right now, masasagot siya at the end of the week, okay? There will be clarity within you. There will be an answered prayer, a call, a text, a chat that will clear your questions at magbibigay sa iyo ng magandang bukas o magandang buhay, no? Ito yung kataparan talaga ng mga bagay sa life mo. I'm hearing na kinakatigan ka ng universe, favorite ka nila this time, Capricorn, at ibibigay nila yung healing mo. Sabi dito, drink a lot of water, Capricorn, okay? Ngayon, kailangan talaga pagtuunan mo ng pansin ng health mo. Marami kong best sinabi sa yun. Kasi nga, maraming time na pagod ka, maraming moment na parang hirap na hirap ka o parang pagod na pagod ka talaga. Yung katawan mo either bumibigay o kulang sa tulog. Kailangan talaga drink a lot of water, replenish, have some recharge. And alam mo na dapat kada araw bagong laban. Kaya hindi mo dapat kailangan mataranta, hindi mo kailangan magmadali. Because here is a confirmation, a blessing, a wish, a prayer is being is coming true in your life. Okay? The star card is being clarified by the Four of Wands. Yes. Celebration. Umaapaw na celebration for your family, for your goals or your dreams because this is a threshold card. Meron ka mga pagkatagumpayan o malalagpasan na goal o yugto sa buhay mo. Mararating mo yung finish line. Okay? So, ito talaga yung katuparan ng pangarap mo. Celebration for the family, a stability that you need, and this is a wishes na gustong-gusto mo talaga makuha. So, congratulations. So Capricorn, that is your June 30 to July 6 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Okay? Capricorn, iwaksi mo sa isip yung ibang bagay. Pumikit ka ngayon, meditate, close your eyes, and think only of that question. Kung ano yung question mo this time. Ipasok mo lang sa isip mo yan. And meditate. Angel guides, spirit guides, ibigay natin kay Capricorn o sagot sa kanyang mga tanong. You have 1, you have 2, you also have your angel whisper question. Sagutin din natin to. Ang iyong angel guide nasa tabi mo siya ngayon at tinutulungan kang sagutin ang tanong na ito, okay? You have 1 and you have 2, okay? Capricorn, inhale and exhale. The answer to your question is you have the High Priestess in reversed. You have the Two of Pentacles in reversed. You also have choose a new direction. And you have communicate clearly. Sabi ng spirit guides mo at ng angel guides mo, Capricorn, hindi pa daw malinaw sa iyo yung magagawin mo. Parang meron pang tawag ang damdamin mo na parang teka, parang mali ito, parang hindi pa sure. Parang may kutob ka pa, may duda ka pa. Pakinggan mo daw yun, Capricorn, okay? Sabi ng spirit guides, may hirapan ka daw dito eh. Parang hindi pa to yung katuparan ng gusto mo eh. Parang hindi magiging balanse ang buhay mo dito. Half-hearted ka pa. Hindi pa to talaga yung bagay na talaga magbibigay sa'yo ng fulfillment and happiness. So ngayon, sabi ng angel mo, choose a new direction eh. Parang sabi ng spirit guides mo, time na talaga to chase something new, to have something new. Because itong question mo, this will give you unbalanced life. Mahihirapan ka sa isang area, tapos yung isang area mapapabayaan mo. Tapos sabi naman ng high priestess mo in reverse, parang hindi ka pa talaga swak na swak dyan. Parang hindi pa
hindi pa desidido. Yan, hindi ka pa desidido, hindi pa talaga buong buo, hindi pa talaga maluwag sa damdamin na ito talaga yung gusto mong gawin. Para meron pa daw something else. Kaya sabi talaga ng angel mo, choose a new direction and communicate clearly. Baka naman pag kinausap mo, kapag hinarap mo, like I said here, di ba, meron kang curiosity, kailangan mo talagang kausapin, kailangan mo maging curious, kailangan mong magtanong. Kasi baka pag nagtanong ka, meron pa palang ibang bagay na para sa'yo. Meron pa palang ibang pinto na para sa'yo. Hindi lang tong minimitihi mo. Okay, now, may hirapan ka daw kasi dyan eh. Parang hindi siya swak sa'yo eh. And meron pa daw ibang bagay na kailangan mo aramin. Okay, secrets should be coming out in the open. Meron pa daw dapat kang malaman at katotohanan. And kung meron kang duda pa rin hanggang ngayon sa question mo, meron ka pang duda dyan eh. Meron pang, hindi ka pa fully solved dyan. Hindi ka pa fully solved dyan. So ngayon, kailangan alamin mo yun. And choose a new direction, Capricorn. Okay? Hopefully po nasagot ko ang inyong tanong sa inyong isang tanong, isang sagot. And your June 30 to July 6 reading. Hopefully naka-resonate po kayo and naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.